Good morning, mga kapatid. Purihin ang Diyos sapagkat tayo ngayon ay nasa unang linggo ng buwan ng Nobyembre upang sama-sama po tayo magpuri sa Diyos ng buhay, sa Espiritu at katotohanan sa umagang ito. Tunay, kami po ay nagpapasalamat dahil sa kabutihan ng Diyos sa bawat isa. Sa 8 months sa pandemic na ito ay hindi niya ata iniwan at pinabayaan. Nais ko rin pong itaas sa ating Diyos sa buhay ang kumpletong kagalingan sa mga kapatid natin nagkaroon ng karamdaman sa araw na ito. Si Baby Danda, si Brother Alan at yung isang mother po nung cell member po ni Sister Des. We pray na kanilang complete healing ay maranasan nila mula sa Diyos. Ganon din ay salamat mga UPCA family sa inyong mga gifts nung aking birthday at nung pastor's month. Salamat sa mga material things, no? Sa inyong mga suporta. Tunay na patuloy nyo pinapadama ang inyong pagmamahal sa aming mga lingkod ng Diyos, pastors. And we pray na magampanan namin ng tama ang inyong pangangailangan na pinag-utos sa amin ng Diyos sa buhay. So bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral, nais ko pong anyayaan ng bawat isa na tayo po ay manalangin. Purihin ka aming amang Diyos sa langit. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Na sa oras na ito, humingi po kami ng gabay na yung banal na Espiritu sa aming pag-aaral. Tunay, Panginoon, ipakita niyo po sa amin ang iyong kalooban upang tunay na maintindihan ng bawat isa, ng bawat makikinig, ang iyong mensahe. Patuloy ka po naming sasambahin at pupurihin sa aming mga buhay dahil ikaw ang Diyos na dapat lamang sambahin at wala nang iba. Buksan mo po ang puso at isipan ng bawat isa sa aming pag-aaral na ito, Panginoon, ay ikaw po ang maluwalhati at ikaw po ang maitaas at wala nang iba. Sa iyong kamay, pinagkakatiwala po namin ang oras na ito, and we declare that the Holy Spirit is our teacher sa aming kalagitnaan at sa umagang ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat. In the mighty name and powerful name of our Lord Jesus. Amen. So, pagpatuloy po natin, matapos tayo magpuri sa Diyos sa pamamagitan ng awitan, ay ngayon naman ay tayo po ay mag-aaral ng kanyang salita. So, sinisiris po natin ang aklat ng John. Balikan lang natin na mabilis na yung integrity of witness. Ang meaning ng integrity is the quality of being honest and having strong moral principles or moral uprightness. Tinakil po natin yung the character of a faithful witness. Na to si John the Apostle, the evangelist, ay pinasimulan tayo sa testimony po ni John the Baptist concerning Jesus Christ. How he witnessed, no? So dito makikita natin kung ano yung character po ng isang witness, no? Na faithful witness or integridad ng isang witness. Una, i-witness with sincerity, no? Kaya nga in John 1:15 itong sabi, no? John bore witness of him and cried out saying, "This was he of whom I said, he who comes after me is prepared before me, for he was before me." No? Pinatuto niya, sinisigaw niya ng malakas na ito ang mas nauna pa sa akin na makinalugluguran, no? Bago pa ako, sabi niya, siya ang great, no? So, he cried according to the prediction that he should be the voice of one crying, di ba? Sa Old Testament prophets, sabi niya, cried aloud to show people their sins, no? Na para makita po kung ang kasalanan ng mga tao. But in the New Testament, prophet cried aloud to show people their Savior. See? Nung Old Testament, inisigaw niya para makita ng mga tao yung kanilang kasalanan, at ngayon naman, para makita ng mga tao na kailangan nila ng Savior. Pangalawa, i-witness with deep humility. Makikita natin dito, ito yung first day, no? Alam niyo ba itong testimony ito ay 3 araw na sunod-sunod ito sa John chapter 1 na ito, no? Na pagpapatotoo ni John the Baptist
na iba-ibang klase po ng tao kanyang kausap dito. Una, ang kausap niya rito ay yung priests and Levites, member ng Sanhedrin, ng religious leaders. Inutusan siya, no, ng mga leaders po na imbestigahan to si John the Baptist. Kaya sabi niya, now this is the testimony of John when the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, "Who are you?" He confessed and did not deny but confessed, "I am not the Christ." And they asked him, "What then? Are you Elijah?" "No, I'm not," sabi niya. "Are you the prophet?" And he answered, "No." Hindi ako propeta. And yet, he's a prophet, no? Sa ating pag-aaral, siya yung parang nakita nila the last prophet ng Old Testament and the new preacher ng New Testament. So this is the first testimony that Apostle John records concerning the deity of Christ. And it's from the Baptist, no? John the Baptist, the last Old Testament prophet and the New Testament preacher. So tandaan po natin, si Jesus, sinabi niya kay John the Baptist, he was the greatest man who ever lived up until his time. Na siyang dakilang tao na bubuhay ng panahon niya. Ay, amazing po ito, di ba? Masa po natin mababasa yan in Matthew 11, verse 11, sabi niya rito, "Truly I say to you, among those born of women there has arisen no one greater than John the Baptist." So si John the Baptist, si John the Baptist, hindi po ito dumaan doon sa proper training ng ministry, no? Na katulad po ng mga kasabayan niya ng mga young religious men during his day. Hindi siya pumasok doon sa religious system po ng Jews. They all went to Bible school in Jerusalem and studied under Gamaliel, no, to become priest. Si Gamaliel po kasi sikat na teacher ng araw ng law, no? To become priest, diyan din nag-aral si Apostle Pablo. Para sila maging priest, Pharisees, and teachers of the law. John the Baptist father was a priest. Pari kasi din yung tatay niya, ni John the Baptist, si Zacarias. Minsan, naging high priest din siya. So, ibig sabihin, dahil ang tatay niya ay priest, possibility, ito yung mamanahin din niya ito na maging pari din. Maging priest din. Kasi ang tatay niya, priest, no? Sa panahon kasi nila ay ginagalang po ang pamilya po ng mga priest, no? Ito was to go to school, dapat kailangan din niya pumunta sa school sa Jerusalem, mag-aaral para gumraduate at i-ordain, no? At ilalagay siya sa synagogue to minister, no? Sa synagogue, dito yung nagpre-pray sila, dito yung nangangaral ng salita ng Diyos. Pero dahil sa patuloy pong pakikipagnig ni John the Baptist sa Panginoon nung siya'y bata pa, na siya po ay inalayo doon sa pagiging professional minister, no, para maging priest o maging pare. Siya ay dinala ng Diyos doon, no, sa desert. Doon ka, no? So John decided to follow the Spirit, no matter what family or friends taught or no matter what tradition called for. Inalis siya doon sa traditional religious system ng mga Judaizer o ng mga Jews ng Panginoon. Hindi, diyan ka, maghintay ka ng tamang panahon na kung saan ikaw ay utusan ko na lumabas at sumigaw, no? You will prepare the way of the Messiah, no? So, pangatlo, pinag-aralan natin, i-witness courageously to the deity of the Lord Jesus Christ. In John chapter 1 verse 22, ito po ang pagkakasabi. Then they said to him, "Who are you? That we may give an answer to those who sent us. What do you say about yourself?" He said, "I am the voice of one crying in the wilderness. Make straight the way of the Lord, as the prophet Isaiah said." So, pinulpil niya lang yung prophecy. At mababasa niyo doon, he will have the spirit of Elijah, the spirit and power of Elijah. So, pinulpil niya yung prophecy po ni Isaiah. So, itong Gospel of John na ito, itong chapter 1 na ito, ay nakakamanghang isang chapter kung paano ipinesent si Jesus Christ. Tandahan po natin, si Apostle John
ang kanyang layunin ay napakasimple lamang, no? His purpose, which is stated at the end of the book ng John, to present the evidences, the testimony, the proof that Jesus is the Messiah, that Jesus is the Son of God, so that you might believe, and believing have eternal life in His name. Na sabi niya, ang purpose ng aklat na ito ng John, upang yung mga makakabasa ay malaman nila sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, sa kanyang pangalan, sila ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ganun ka-powerful. Kaya, yung makikita po natin, ang laging sinasabi ng Bible, maniwala ka lang, manampalataya ka lang, magtiwala ka lang, tanggapin mo that the person of Jesus Christ that is the Son of God. No, ikaw ay magkakaroon na ng buhay na walang hanggan. Di ba? In John 1:12, ano sabi? Believe and accept. Di ba? Then you will have the right to become children of God. Basahin po natin in John chapter 20, verse 30. Ito po ang pagkakasabi. Now Jesus did many other signs in the presence of the disciples, which are not written in this book. Grabe. Napakarami pong ginawa ni Jesus Christ ng mga signs and miracles sa harap ng mga disciples na hindi na po isinulat. No? Kung sabi nga, kung isusulat to, baka hindi magkasa sa bumundo raw yung yung dami ng ginawa. Ganun katindi. In 3 years na ministry ni Jesus Christ sa mundong ito, sabi, walang pahinga to, tuloy-tuloy to, araw at gabi, nangangaral, no? Na para ma-record. So, kung ano na yung inalaw ng Diyos na ma-record, paniwala natin to. So, marami pa na hindi na ipinarecord. Na ito, sapat na po ito na paniwala natin yung mga nakasulat po. In verse 13, ito sabi, but these are written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in His name. Grabe. Grabe po. Ganun po katindi. Panampalatayanan mo si Jesus ang Kristo, the Savior of humankind, the Son of God, at by believing you may have life in His name. Yun lang po. No? So, ang pinaka-goal dito ni John is to prove that Jesus is the Messiah, the Son of God. And then evangelistic, so that you in believing that may have the eternal life that comes with that faith. So, by faith, by believing that Jesus Christ is the Son of God, you may have life in His name, sabi ni John. So, the whole point of the Gospel of John, it is evidences of the deity of Jesus Christ. Ito yung wini-witness nila Evidences of the Messiah of Christ. Evidence that He is the Savior, the only Savior. And that those who believe in Him have forgiveness and eternal life. Ito yung sinasabi ng aklat ng John, na pinapakita ng ebidensya ng Gospel of John na si Jesus Christ ang Messiah, siya ang Savior, the only Savior. Tandaan po natin mga kapatid, from the Old Testament to the New Testament ay merong 400 years na walang message ang Diyos sa mga Israelita. Silent po ang Diyos. At sila po ay sabik na makapakinig ng mensahe ng Panginoon na yung pangako po ng Old Testament, yung Messiah ay darating, the Christ, na deliverer, tagapagligtas. Why? Kasi sila ay hirap na sa pamamalakad ng gobyerno ng Roma at doon sa mga rules and regulation ng religious leaders na nagpapahirap sa kanila. Kaya nang lumitaw ito si John the Baptist, nangaral, nagulat sila, sabi, ito yung ating iniintay na propeta na pangako doon sa Old Testament na magliligtas sa atin. Kaya ang mga tao noon ay excited kasi nice nilang marinig na sila, this is the Messiah. Kaya sa sigaw ni John the Baptist, I will make the way straight. You must repent and baptize, for the kingdom of God is at hand. Nariyan na.
parating na. Yan, sabi niya ni John, di ba, ako lang ang naghahanda ng dahan. Kaya magsisi na kayo, magpabautismo kayo, upang sa pagdating ng Mesaya ay kayo handang-handa na. No? Na sumunod at makinig sa kanyang mensahe. Parang in our times, we are mag-aayos ng dahan ng Diyos sa kanyang muling pagbabalik. Kaya hindi tayo dapat nananahimik, mga kapatid, bilang mga Kristiyano, bilang mananampalataya. Meron tayong responsibility na ibinigay sa atin ng Panginoon, yung The Great Commission, na ipangaral natin ang mabuting balita ng kaligtasan sa mga tao, upang sa muling pagbabalik ng Diyos, prepared na ang mga tao. We will prepare the heart of men. Amen? So, yan po yung ating purpose kung bakit tayo ay iniligtas ng Diyos. Number 4, character of the faithful witness. I-witness that Jesus is the Lamb of God. Nakita po natin sa John chapter 1 verse 29-30. Ito yung second day ng kanyang pagtetestimony. Sa second day, ibang tao naman ang kanyang kausap, yung mga sumusunod sa kanya, ito yung mga excited na makapakinig na message ni John the Baptist na Messiah ay darating na. No? So, what does it mean that Jesus is the Lamb of God? Jesus is called the Lamb of God. Mababasa natin ito sa John 1 verse 29 at doon sa verse 36. It is referring to Him as the perfect and ultimate sacrifice for sin. Kaya ang sabi niya, behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Nakita niyo po, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Behold, tingnan ninyo. Sabi niya. Basahin natin yung John 1:29-30. The next day, John saw Jesus coming toward him and said, behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. This is he whom I said, after me comes a man who is prepared before me. He was before me. Grabe. Alam niyo po ba, si John the Baptist ay unang ipinanganak kaysa kay Kristo. Magkamag-anak to eh. 6 months before ipinanganak si Jesus Christ. No, 6 months na si John the Baptist. Bakit Pero ang sabi niya, He is before me. He was before me. So yung pre-existence si Jesus, alam niya na malamang ay nakikukwento to, kaya nga siya nagulat. Ni-reveal sa kanya ng Holy Spirit. He is the Son of God. Makikita natin ito sa mga next na pag-aaral. Sabi niya, I don't know Him. No? Saka natin tackle niya sa susunod. In order to understand who Christ was and what He did, we must begin with the Old Testament. Dapat maintindihan muna natin yung mga sacrificial ng Lamb of God. No? Yung Lamb sa Old Testament. Bakit tinawag si Jesus the Lamb of God? No? Sabi ko nga, referring to Him as a perfect and ultimate sacrifice of sin. Sa Old Testament, no, which contains prophecies concerning the coming of Christ as a guilt offering. No, siya yung handog, no, para patawarin ang kasalanan ng tao, guilt offering sa Isaiah 53 verse 10. In fact, the whole sacrificial system established by God in the Old Testament set the stage for the coming of Jesus Christ, who is the perfect sacrifice God will provide as atonement for the sins of His people. Tandaan po natin, si Lord ang Diyos pa rin ang nag-provide na magbabayad ng kasalanan ng sanlibutan, ng tao. Atonement for the sins of His people. Sa halip na tayo ang magbayad, siya ang nagbayad. Tingnan niyo po, sabi po ng Romans 8:3, kinuha ko sa NLT. No? The law of Moses was unable to save us because of the weakness of our sinful nature. So God did what the law could not do. Sabi niya, ginawa ni Lord, siya na ang gumawa para dahil hindi tayo kayang iligtas ng kautusan. Diba?
He sent His own Son in a body like the bodies we sinners have. And in that body, God declared an end to sin's control over us by giving His Son as a sacrifice for our sin. So sabi ng Romans 8, na yung kautusan ni Moses ay walang kakayanan na iligtas tayo. Sapagkat yung kautusan na yon, no, the law given by Moses was not a display of God's grace, but God's demand for holiness. No? Hindi biyaya yun eh. Kaya binigay itong mga laws na ito ay upang tayo po ay mabuhay na may kabanalan na gawin natin. Kaya lang hindi kayang sundin ng tao because of our sinful nature. So, dinisign ng Diyos ang law na ito para i-demonstrate yung unrighteousness ng mga tao na pinapakita ng Diyos, ganyan kayo kasama, kaya kinakailangan ninyo ng tagapagligtas. You need Savior. At sino itong Savior na ito? None other than our Lord Jesus Christ. Kasi siya ang perfect and ultimate sacrificial. No? Na siya ang Lamb of God. No? Perfect and ultimate sacrifice for sin. Kasi kinakailangan in the Old Testament ay walang dungis yung kordero na iaalay mo para sa kapatawaran ng iyong kasalanan. See? Tingnan po natin ang sinasabi ng Hebrews chapter 10. No, sa Tagalog po, medyo maba pero kasi kailangan natin basahin para maintindihan natin. Ang kautusan ay malabong anino lamang at hindi ganap na larawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga ahing inihandog taon-taon. Taon-taon kasi nag-aalay sila eh. No? Kung napatawad na nga ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganitong mga handog, wala na sana silang aalalahanin patungkol sa kanilang mga kasalanan at hindi na kailangan magandog pa, no? So, hindi pa napapatawad yung handog na ito. Parang natatakpan lang yan. Sabi niya, covers lang to yung kasalanan, pero hindi naaalis. Pero sabi ni John the Baptist, "Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world." Ito yung tunay na kordero na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Verse 3, subalit ang mga haing ito, ang taon-taoy, nagpapagunita sa mga tao ng kanilang mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay hindi makapapawi ng mga kasalanan. Sabi niya sa halip nga lagi pang yung paghahandog nilang ito pinapaalala sa kanila taon-taon, ganun sila kasama. Dahil hindi man nag-aalis ng kasalanan ang dugo ng toro at kambing. Amen po dyan. Verse 5, eto, dahil dyan, nang si Kristo'y manahog sa sanlibutan, nagkatawang tao, the Word became flesh, sinabi niya sa Diyos, ang mga ahin at tandog na mga hayop ay hindi mo ibig. Kaya't inianda mo ang aking katawan upang maging ahin. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Sabi ni Jesus, kaya ito na ako sabi ni Jesus Christ nagkatawang tao na ako, no, talaga ipinrepair mo ako para ako maging ang sin offering, guilt offering ako sa mga tao. Ako yung kordero. Yung katawan ko, sabi niya, iaahin. Dahil mas hindi mo kinalulugdan yung mga pinaahin nilang mga toro at kambing para sa kanilang mga kasalanan. Sabi ng verse 7, kaya't ang aking sinabi, narito ako, volunteer, si Jesus, o Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban. Ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Sinabi muna niya, hindi mo inibig o kinalugdan ang mga ahin at handog na mga hayop, mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihandog ayon sa kautusan. So, pinapakita rito yung law of Moses ay talaga wala siyang kakayanan na iligtas ang tao para mapatawad ang kasalanan. Pero, ang Diyos pa rin ang gumawa ng paraan para tayo ay maligtas.
Verse 9, sa kanya sinabi, narito ako upang tukdin ang iyong kalooban. Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Jesucristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsan, once lang, once and for all, paghahandog ng kanyang sarili, at iyo'y sapat na. Grabe. Alam nyo po, mga kapatid, pag naintindihan nyo ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo na paghahandog ng kanyang sarili upang patawarin ang ating mga kasalanan, mamahalin niyo po sila. Di ba? Sipin nyo, voluntarily, siya'y nasa langit, pinupuri, pinaglilingkuran ng mga angel, voluntarily nagkatawang tao para lang mamatay sa krus, para lang tubusin ang ating kasalanan. And yet, binabaliwala natin yung mga bagay na ginawa ni Kristo. Hindi natin siniserious ang ating pananampalataya. We don't even give time to pray, to communicate with Him, to worship Him in spirit and in truth, to read the Word of God. Everybody must believe in the person of Jesus Christ, that Jesus is the Christ, the Son of the living God, the Savior of all mankind. You must believe in the Word of Jesus Christ. That is the way, the truth, and the life. You must believe in the works of Jesus Christ. That is the atonement. Siya ang atonement. Nagbayad ng ating kasalanan. Atonement for our sins. He paid for our sins. Amen? The sacrifice of lambs played a very important role in the Jewish religious life and sacrificial system. Mahalaga po yung lamb. Nang si John the Baptist po referred to Jesus as the Lamb of God who takes away the sin of the world, the Jews who heard him, yung mga Hudyo na nakapakinig sa kanya, might have immediately thought of any one of several important sacrifices. Alam nila. Alam ng mga Hudyo to, yung Lamb of God na ito sinasabing lamb, yung sacrificial lamb. Sapagkat ito yung pinagdiriwang nila eh. Ang tawag dito ay the Passover feast is one of the main Jewish holidays and a celebration in remembrance of God's deliverance of the Israelites from the bondage in Egypt. Natatandaan niyo po yan sa Exodus chapter 12. Diba? Nung sila ay inalipin ng ilang dahang taon ng Ehipto, hindi mo ba? Umiyak sila sa Panginoon, Lord, deliver us. Kaya pinadala ng Diyos si Moses at si Aaron para kusapin ang Paraon na palayain na umalis ang mga Israelita, pumunta doon sa bundok para sila ay magpurit sumamba sa Diyos, di ba? At hindi sila pinapayagan hanggang sa uli na ginawa ng Diyos to declare His glory and power in the city of Egypt, di ba? Papatayin ang lahat ng panganay, lahat ng plagues, no? Pinadala lahat ng salot. So, sabi nga rito, anong ginawa? Slaying the Passover lamb, sabi rito, para kayo ay lampasan ng angel of death. No? Papatay kayo ng tupa. Yung dugo nun, ipapahid ninyo sa mga hamba ng inyong pintuhan. Yung dugo. Para pagdating ng angel of death, nakita niya yung bahay, yung hamba ninyo, may dugo, lalampasan niya. Nakakuha nyo? Ito yun sa Exodus 12. Sabi nga rito, applying of the blood to doorposts of the houses. It is a beautiful picture, Christ's atoning work on the cross. Napakaganda po. Ito yung ginawa ni Jesus Christ sa pagkamatay sa krus. Yung dugo niya na dumaloy sa krus ng Kalbaryo, ang siyang naglinis sa atin. No? Those for whom He died are covered by His blood, protecting us from the angel of death. From the angel of death, spiritually. Lahat. So, He died on the cross. His blood will cover us, will cleanse us sa ating mga kasalanan. Kaya, ang lahat ng nanampalataya kay Kristo ay
inugasan ng banal na dugo ni Jesus. Protected. Hindi na po madadahanan ng angel of death. Amen? Sapagkat nanampalataya ka kay Kristo bilang anak ng Diyos na tagapagligtas. Another important sacrifice involving the lambs was the daily sacrifice at the temple in Jerusalem. Araw-araw po ito. Haring kasalanan na mapatawad ba? Ito yung mga ritual, ito yung mga laws. Every morning and evening, a lamb was sacrificed in the temple for the sins of the people. Morning, evening, grabe. Kailangan naghahandog ng kordero para mapatawad ang kasalanan ng bayan ng Israel. Ang hirap nun tayo sa panahon natin to. Kung ganun pa rin ang ginagawa, edi ang hirap. Ang mahal ngayon ng tupa. Hindi ba? Saan tayo kukuha ng tupa sa Pilipinas? Amen po ba? So these daily sacrifices, like all other sacrifices, were simply to point people towards the perfect sacrifice of Christ on the cross. Dahil alam ng Diyos, sa karunungan ng Diyos, may kawawa naman yung malayo sa Jerusalem. Kasi kailangan magandog ka lang sa temple ng Jerusalem. Kaya ngayon sa John chapter 4, di ba? Ito na ang panahon. Hindi ka na doon maghahandog nung kausap ni Jesus yung Samaritana, di ba? So, katotohanan lang, in the time of Jesus' death on the cross, corresponds to the time the evening sacrifice was being made in the temple. No? Pinapakita po. The Jews at that time would have also been familiar with the Old Testament prophets, Jeremiah and Isaiah, who foretold the coming of one who would be brought like a lamb led to the slaughter. Kinakatay sa Jeremiah 11:19 sa Isaiah 53:7 na gano'n ang gagawin. Na whose sufferings and sacrifice will provide the redemption for Israel. Yung kanyang paghihirap, yung kanyang pagsasakripisyo ay siyang tutubos sa Israel. Ganon din ang ginawa sa atin. Now, that person was none other. Who is that person? Jesus Christ, the Lamb of God. Yung nag-sacrifice na yun. So, the idea of sacrificial system might seem strange to us today. Hindi natin, yung ibang mga millennial ngayon, baka kung hindi talaga nagbabasa ng Bible, medyo, ano yung sacrificial system na yan? Hindi nila alam yan, di ba? Yung concept of payment or restitution is still one we can easily understand. Di ba? Kailangan mo magbayad. Why? Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Di ba? Alam natin yan, the wage of sin is death. In Romans chapter 6 verse 23, na yung ating kasalanan, sin separate us from God. Dahil sa kasalanan, naiwalay tayo sa Diyos. So, in Romans 6:20-23, ito ang sabi, but now you are free from the power of sin and have become slaves of God. Now you do those things that lead to holiness and result in eternal life. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. So, sabi nga, dahil kayo nanampalataya kay Jesus Christ, ikaw na ay patay na sa kasalanan at buhay ka na sa Diyos. Death to sin and alive to God. No, ikaw ngayon ay patay na sa kasalanan at ngayon nabubuhay ka na para sa Diyos. Sabi, yung power of sin is broken. Dahil sa iyong pananampalataya, because of the blood of Jesus Christ, binayaran niya na yung kasalanan natin sa krus ng Kalbaryo. The power of sin is broken. No? From slaves of sin to slaves of God. Alipin na tayo, yung dating pagiging alipin natin ng kasalanan, pinalaya na tayo ngayon tayo ay alipin na ng Diyos. Kaya tayo ngayon ay susunod sa kagustuhan ng Diyos. He will lead us into holiness that results in eternal life. See? The wages of sin. We also know that the Bible teaches we are all sinners. Alam natin yan. And none of us is righteous before God. Sabi na Romans 3:23, di ba? For all have sinned and fall short of the glory of God. God's glorious standard. Hindi tayo nakaabot sa standard ng Diyos, sa pamantayan ng Diyos. Kaya nga, by grace, we have been saved.
See? Because of our sin, we are separated from God and we stand guilty before Him. Every day we committed sin. When we do not follow the government rules and regulations or laws, we committed sin because God instituted government to put everything in order. Ang sinabi, bira, huwag mo na magkaroon ng mga physical contact tapos hindi ka sumusunod. You are committing sin against God. Amen po ba dyan? Pag ikaw ay hindi nagpe-face mask, lumalakad, walang face shield, utos ng gobyerno yan, you are committed sins. Kapag ikaw ay nag-held pa ng worship celebration na above sa rules na binigay ng government, you are committing sin. Amen po ba dyan? Kaya tayo nawawali ngayon sa presensya ng Diyos dahil sa kasalanan. Binibigyan natin ngayon ng pagkakataon ang evil spirit na makapasok sa buhay natin because of sin. The evil spirit can only enter in our life because of our sin. But if we are totally washed by the blood of Jesus Christ and convict by the Holy Spirit that we will resist the devil, the evil will go out in our life. Aalis siya. Resist the devil, it shall flee away. Di ba? So therefore, the only hope we have is if He provides a way for us to be reconciled to Himself. Yun lang pag-asa natin na ang Diyos ay gumawa ng parahan para ma-reconcile tayo sa Kanya. And that is what He did. Ganon ang ginawa ng Diyos by sending His Son Jesus Christ to die on the cross. Total different tayo. Wala tayong kakayanang iligtas ang ating sarili. Only God can save us from darkness into light. Can save us from eternal fire, from eternal damnation. Only God can do that. And God did that on the cross of Calvary, the Son of the living God, Jesus Christ. Christ died to make atonement for sin and to pay the penalty of the sins of all who believe in Him. All who believe in Him, not all men, not the world. Christ died to make atonement for sin and to pay the penalty of the sins of all who believe in Him. Yun lamang mga nanampalataya sa Kanya ang inugasan ng Kanyang banal na dugo. Paano hindi nanampalataya? Hindi. Ang liwanag ng Bible, di ba? It is through the death of Jesus Christ on the cross as God's perfect sacrifice for sin and His resurrection 3 days later that we can now have eternal life if we believe in Him. Di ba? After 3 days, nung nanampalataya ka na Siya ay namatay sa krus, inilibing, at pangatlong araw muli siyang nabuhay, you will have eternal life. Napakaliwanag ng Scripture. Believe and accept that Jesus is the Son of God. You will have life. Amen? The fact that God Himself has provided the offering that atones for our sin is part of the glorious good news of the gospel that is so clearly declared in 1 Peter chapter 1 verse 18. Tingnan niyo po. For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your forefathers. Hindi tayo. Hindi mga, ang pinantubos sa atin, hindi mga perishable things like silver or gold para tayo tubusin. Diba? But, sabi, with the precious blood of Christ, ang pinantubos sa atin yung banal na dugo ni Jesus Christ, a lamb without blemish or defect. He was chosen before the creation of the world, but was revealed in these last times for your sakes, for our sake. Through Him, you believe in God, who raised Him from the dead and glorified Him, and so your faith and hope are in God. Our hope and faith are in God, brothers and sisters. Only in the Lamb of God, only in the Word who became flesh. This is the reason why we have Christmas celebration. Because the Word became flesh. Makikita po natin. Our hope, only God make a way for us. Because
We fall short on the standard of God. Because of our sin, we are separated from the love of God. We are separated from our relationship with God. But because of the love of God, the blood of Jesus Christ reconciled us to Himself who died on the cross. Amen po ba? Maliwanag po. Ganon po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. He sacrifices His only Son. He called the Son the Lamb of God for sacrificial for our sins. Amen? So, yan yung second day ng testimony po ni John the Baptist. Next Sunday or God willing, yung third day ng kanyang witnesses, kung sino naman ang kausap niya ron. So the character of a faithful witness, he witness with sincerity, he witness with deep humility, he witness courageously to the deity of the Lord Jesus Christ, he witness that Jesus is the Lamb of God. Amen. Ang ating conclusion, I believe that Jesus, the Son of God, the one who paid the penalty of my sin, that I may be forgiven and have eternal life. Palakpakan po natin ang Diyos at purihin natin ang Diyos. Dahil hindi kay Kristo, wala tayo. Patay tayo. Amen? So, yanda po natin yung at ang simbolo po ng katawan at dugo ng ating Panginoon ay meron po tayo ngayong communion. No? Ito po yung first Sunday of the month. No? Bago po natin ipamahagi ang simbolo po ng katawan at dugo ni Kristo, nais ko pong basahin yung tagubilin po ni Apostle Pablo, no, na madiing pinapaalala po ni Apostle Pablo na ang hapag ng Panginoon ay isang banal na gawain at dapat igalang. Ang pakikibahagi rito ng hindi nararapat ay magbubunga ng hindi maganda at hindi nararapat na pagtanggap at pag-inom sa mga simbolo ng katawan at ng dugo ay isang kasalanan sa katawan at dugo ng ating Panginoong Yesus. Dahil dito, kinakailangan saliksikin nating mabuti ang ating sarili upang ating matiyak ng buong kamalayan na tayo karapat-dapat na sumalo sa banal na hapag ng ating Panginoon. Panandalian po tayong manalangin, alalahanin po natin that the Lamb of God who died on the cross, kaya nakakaroon po tayo ng ganitong communion. Let us pray. Taas po natin ang simbolo po na katawan ng ating Panginoong Jesucristo. At ating pong panalangin. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Yesus noong gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Tanggapin po nating lahat ang simbolo ng katawan ni Kristo. Ngayon naman po ipamahagi natin ang simbolo po ng dugo ng ating Panginoong Yesus. Taas po natin ang simbolo ng dugo ni Kristo habang binabasa po natin ito. Gayon din naman, matapos magapunan ay nawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinapayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Tanggapin po nating lahat ang simbolo ng dugo ni Kristo. Tayo po'y manalangin. Aming Amang Diyos sa langit na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa iyong kaisa-isang anak na naging kordero po
naging sacrificial po sa aming mga kasalanan. Atonement for our sins, O God. Salamat dahil patuloy po namin inaala ang sakripisyong ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. Siya po ang iyong kordero, Panginoon. The Lamb of God, your Lamb, O God, who takes away the sins of the world, who take away the sins of those who believe in Him. Salamat, Panginoon, dahil lahat po kami na nanampalataya sa Kanya ay inugasan mo ng banal na dugo at nilinis po ang aming mga kasalanan. At naging matuwid po kami sa iyong harapan dahil sa Kanya pong sakripisyong ginawa. Because of His righteousness, we become righteous before You. We are justified by the blood of Jesus. Tunay, Panginoon, kami po nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa araw-araw ng aming buhay. Kailanman di mo kami niwanan at pinabayaan. Dalangin ko po, Panginoon, nawa lahat po kami ay nakaunawa po ng iyong mensahe that your Son Jesus Christ is your Lamb who takes away the sins of humankind who will believe in His name will have eternal life. Kaya mga kapatid, naway lubusan tayong pabanalin o kayo ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapahan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoon sa Kristo. Lagi po natin tandaan na ang kapayapaan at kagalakan na nagmumula sa Diyos ay pinagkaloob na sa atin. Kaya patuloy tayong mabuhay na ibayagong buhay kay Kristo sa buong linggong ito. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya mga bagay nito. Nawa, umayo tayo na may kabanalan sa harap ng Diyos at ng mga tao. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, pagpalain kayo ng ating Panginoon sa Kristo sa buong mundo. Amen and Amen. I pray na naunawaan po natin, mga kapatid, yung message po, yung meaning po ng Lamb of God. Ito po siyang tumubos sa ating kasalanan. God bless po, at I remind nire-remind ko po, next Sunday po ay tayo po magsa-celebrate ng 12th anniversary po ng ating church sa Ligtong. Ang ating message po ay baka sa hapon na po natin i-upload, no? Hapon na po natin i-upload, so abangan po ninyo yung message. Possible ay around 5 o'clock in the afternoon po i-upload yung message para po sa ating celebration. Pag-pray nyo po, mga kapatid, na maging matagumpay po ang ating celebration. We have to declare the goodness of God in our church. Amen? And in the flocks of God in UPCI Ligtong. See you again next week. God willing. God bless.